Yusek Claire Castro is not doing a very good job, in this case. Nagiging maliwanag that Yusek Claire is, instead of clarifying things, I think she is making it more difficult for the people to appreciate what the president is doing. If the president indeed is doing something, I think they need to shape up dito sa PCO definitely. Nalulunod sila sa sobrang politika. No, they're being drowned in too much political noise so that the public is now not appreciating whatever the government is doing right. Masyadong nakafocus itong si Claire Castro doon sa political aspect, no? At nawawala na yung kanyang direction pagdating doon sa mga social reform programs. Laging nakafocus sa mga Duterte, laging ibabalik sa mga Duterte. I think that is a symbolism of weakness eh. Sa kabila po ng pagbaba ng trust rating, nananatili pa rin hubang may solid na suporta si PBBM sa ilang lugar po at anong ibig sabihin po nito sa kanyang pamumuno? Actually, hindi na nga natin kailangan siguro ng to be very scientific about it. Number one, itong surveys na to actually are very evidence driven to eh, no. Meron talaga tayong tools, statistical methodologies na ginagamit dito sa surveys, and if the surveys actually point out na talagang mababa yung kanyang trust rating, I think we need to accept it with a grain of salt. Secondly, apart from the surveys, nakikita naman natin whenever he goes around, no, the public acceptance is, I think, very very cold, to say the very least, no. Kumbaga parang hindi natin nakikita yung init ng pagtanggap sa kanya ng taong bayan. I mean, in the same manner as, for example, President Duterte during his time, and even after he became the president, is being accepted by the people, 'di ba? Kasi iba yung doon mo makikita eh, no? If you're doing well, if you're being appreciated by the public, yung pagbaba mo pa lang sa halimbawa sa van o sa helicopter, sa eroplano, eh hindi magkamayo yung taong bayan, na pagbati sa'yo, pagkaway sa'yo. Eh, dito nakikita natin halos walang gustong siya lang yung kaway ng kaway pero walang kumakaway sa kanya, no? At wala halos gustong magpa-selfie sa kanya, no? And this is a manifestation kasi hindi natin mapipilit yung emotion ng tao. I mean, hindi natin madidiktahan na you like or you love this president or you like this president. We cannot enforce that because it will come out naturally, no? And I think alam ng taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit ganito yung kanilang pagtanggap sa pangulo. So I think if the president really wants to rebound or change these things, marami siyang kinakailangan baguhin. Unang-una siguro rito, kailangan niyang ayusin yung kanyang communications, no, with the people. I think Yusek Claire Castro is not doing a very good job, in this case. Nagiging maliwanag that Yusek Claire is, instead of clarifying things, I think she is making it more difficult for the people to appreciate what the president is doing. If the president indeed is doing something, no, hindi nagiging maganda rin na para bang nakikipag-away siya, no, sa mga kritiko ng Pangulo at hindi niya tinatanggap yung mga hindi magagandang mga paratang sa Pangulo. I think they need to shape up dito sa PCO definitely. Po, baga may pagkukulang doon sa kanilang narrative strategy kasi sa halip nga na paliwanag sa publiko ang nauna ngayon yung kritisismo. Ganun, Prof. Yes, para kasing parang dinideflect nila, no. Parang lagi silang nasa defensive mode, no. Unang-una, wala na ngang nailalatag ng mga magagandang programa o magagandang polisiya o magagandang proyekto. Normally kasi ito yung ginagawa dapat ng isang palace press officer, no. Ilatag sa publiko kung ano-ano yung mga nangyayari, ano-ano yung mga magagandang proyekto. Ang nangyayari kasi nalulunod sila sa sobrang politika, no. They're being drowned in too much political noise so that
the public is now not appreciating whatever the government is doing right. I'm sure naman kahit paano may ginagawa rin naman magaganda ang gobyerno, no? Pero kasi masyadong nakafocus itong si Claire Castro doon sa political aspect, no? At nawawala na yung kanyang direction pagdating doon sa mga social reform programs, doon sa mga progressive na mga proyekto na siguro naman ginagawa rin ng pamahalaan. I think kung mapapaunawa niya to sa taong bayan, mas magiging maganda. Ang problema kasi, parang laging nakafocus sa mga Duterte, laging ibabalik sa mga Duterte. I think that is a symbolism of weakness eh. Kasi they have been in power for what? Almost 4 years now. At kung hanggang sa 4 na taon na panunungkulan mo, wala ka pa rin ibang babalikan, kundi yung nakarang administration, it just goes to show that you are indeed a weak leader, no? That you really do not have any clout at all. And I think this is what she's trying to project at this point in time, no? Yun nga lang, yung paraan ng kanyang pagsasabi, no, at yung paraan ng kanyang paglalahad nito hindi talaga katanggap-tanggap sa taong bayan kasi parang pinamumukha niya sa atin, no, that the president is doing something when in fact we're not seeing anything, no? So kumbaga parang in short, excuse me for the word, pero minsan para tayong pinagmumukhang tanga ng palasyo. Opo. Pero kung magpapatuloy po ang ganitong trend, Prof, posibleng mabawasan yung political capital ng Pangulo. Sa tingin po ninyo, kaya pa ba itong i-reverse ngayong taon o sa mga natitirang mga panahon o taon ng termino ng Pangulo? It will be a very, very difficult process, pero it's doable, I will say, no? Basically, ang kailangan lang naman talagang gawin dito, and I think I've mentioned this in many other interviews in the past, ang kailangan talagang gawin dito ng palasyo is magkaroon ng focus, no? Ang hirap kasi kapag may isang malaking hamon sa administrasyon, ito nga yung corruption, na kung saan maganda na sana to na gamitin niyang leverage, no, para kahit paano magkaroon siya ng isang legacy measure na may iwan sa taong bayan. Ang problema lang kasi is unang-una, hindi niya to natutugunan ng maayos, nagbibigay ng mga pangako na hindi naman natutupad, puro optics, puro narrative spins ang nangyayari, puro appeasement o kumbaga pampalubag loob, no, sa taong bayan. Lahat ito syempre nakikita natin. Hindi naman tayo definitely hindi naman tayo pag kumbaga parang oblivious dito sa nangyayari mga issues na to, and we know the strategy being used by Malacanang. Yun nga, no, yung denial, yung deflection, yung disorientation, maliwanag 'di ba? Kaya ang nagiging punot dulo nito is distrust, 'di ba? When you deny, when you deflect, when you disorient the public, it will definitely lead to distrust. No? Kaya mababa ang tiwala sa kanila. It's because of what they're doing, no? And so what I think the president could do if ever he wishes to salvage this position, may panahon, pero I think the window is very, very small because you remember that by next year especially, no, he is actually this year pa lang, maybe he could already, we could safely say that he is already going to have or going to be a lame duck president, no, especially now na the tensions for the 2028 elections is being felt this early. Yun nga parang masasabi natin 2028 is 2026 no? This year is going to be very, very crucial for the positioning and the establishment of alliances. And so the window of opportunity for him to redeem himself becomes very, very small given the fact that he is going to enter already the lame duck phase of his presidency. So if ever he wants to do something decisive, if ever he needs to do something swift and something na could turn things around, no, to his favor, I think he needs to do it right now. Pero kasi ang tanong kasi lagi natin dito is paano niya to gagawin? Paano niya gagawin kung siya mismo, pamilya niya at mga kaalyado niya matatamaan nitong issue na to? So it's a question of whether
Hahayaan na lang ba niya na sumadsad yung kanyang ratings, yung kanyang satisfaction and trust rating, or gagawin niya yung gusto ng taong bayan even if this will mean that he's going to compromise relationship with the people that are close to him. No, so medyo mahirap yung sitwasyon niya ngayon, definitely. Pero yun nga, kung talagang maninindigan siya dun sa tama, I think maintindihan siya ng taong bayan.